Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay ating babalikan ang isa sa mga pinakamahalagang kabanata ng ating kasaysayan, ang muling pagbangon ng himagsikan matapos ang kamatayan ni Andres Bonifacio. Isipin ninyo, inakala ng mga Kastila na sa pagkamatay ng Supremo ay mamamatay na rin ang diwa ng rebolusyon. Ngunit mali sila. Tulad ng isang apoy na hinipa ng hangin, mas lalo pang lumakas ang alab ng paglaban sa mga puso ng ating mga ninuno. Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga lihim na pagpupulong. Sa mga baryo ng Bulacan, sa mga bukid ng Laguna, hanggang sa mga liblib na lugar ng Batangas, nagkakaisa ang mga Pilipino. Mga magsasaka, kabataan, at maging mga ina ay nagbibigay ng kanilang tulong sa iba't ibang paraan. Hindi tayo titigil. Ito ang sigaw ng isang batang katipunero habang hawak ang bandila ng katipunan. Hindi ito basta sigaw ng isang tao lamang, kundi ang tinig ng buong bayan na uhaw sa kalayaan. Napakaganda ng pagkakaisa ng ating mga ninuno noon. Sa pamumuno ni Kapitan Mariano, pinagtibay nila na ang kalayaan ay hindi nakasalalay sa iisang tao. Kung hindi tayo babangon ngayon, kailan pa? Tanong niya sa mga kasamahan. At ang tugon ng mga mandirigma, mabuhay ang katipunan, mabuhay ang kalayaan. Alam ba ninyo na sa tansa may mga katipunero na nangahas na lusubin ang kampo ng mga Kastila? Sabi niya naman, ipinakita nila ang kanilang pagtutol sa mga mapang-aping praile. Saan man sila dumaan, may iisang mensahe, kalayaan o kamatayan. Bagamat wala na si Bonifacio, ang kanyang diwa ay naging inspirasyon ng bawat Pilipinong lumalaban. Hindi na siya simpleng bayani ng isang lalawigan. Siya ay naging simbolo ng buong bansang nagnanais ng kalayaan. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay aral na dapat nating pakaingatan hanggang ngayon na ang pagkakaisa at determinasyon ay mas matibay pa sa anumang balakid. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kasaysayan.